Gagawin natin dito ay hindi po tayo magpapalit ng thermal fuse. Bagkus tayo po ay magdadagdag Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito, ituturo ko po sa inyo paano mag-repair ng isang rice cooker. Ayan na, naisaksak na po natin ang ating rice cooker at umilaw naman po ang kanyang warm indicator. Tapos, i-turn on natin yung kanyang switch. Okay naman po, umilaw naman po yung cook. Kaya lang, ang problema nito, sabi ng may-ari, pag nagsasaing daw sila, sa oras na kumukulo na ang sinaing, tsaka nawawalan ng power. Ibig sabihin, napuputol yung daloy ng kuryente pag umiinit na ang ating rice cooker. So, ang ibig sabihin po niyan ay may problema ito doon sa thermal fuse. Ang gagawin natin dito ay titingnan natin dito sa ibaba. Ito po yung kanyang thermal fuse. At ito naman po yung ating heating element. So, ang focus ng ating repair ay dito po sa thermal fuse. Gagawin natin dito ay hindi po tayo magpapalit ng thermal fuse. Bagkus tayo po ay magdadagdag ng dalawang thermal fuse para kayanin ng ating tatlong thermal fuse yung init dito sa rice cooker para hindi na po siya mamatay o mawalan ng power pag kumukulo na ang sinaing. Ito na po ang ating ginawa sa ating thermal fuse. Tayo po ay nagkonekta ng dalawang thermal fuse doon sa dati na nakakabit na thermal fuse. Lagyan lang po natin ito ng shrinkable tube para hindi makalat yung ating gagawin dito sa rice cooker. Tapos ibabalik po natin ang kanyang connection dito sa loob ng ating rice cooker. Ayan, naayusin ko lang dito yung ating pagkakalagay ng ating thermal fuse. At yan na po, maayos na po ang ating connection. Tapos, gawin natin dito ay itetesting natin ang ating ginawa kung okay ba o hindi. Ito, i-plug in natin ito sa power source. Ayan, umilaw na po yung ating warm indicator. Tapos, i-turn on natin ang ating switch. Ayan na po, umilaw po ang ating cook indicator. Ibig sabihin po niyan ay gumagana na po ang ating rice cooker. Hanggang dito na lang ang aking video tutorial at kung may natutunan naman po kayo, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel para mas ganahan pa akong gumawa ng mga video tutorials na kagaya nito. Hanggang sa muli, maraming salamat po.